Buksan po natin ang ating mga Bible sa Aklat ng Juan, Kabanata 4, talatang 46 hanggang 53. John chapter 4, verses 46 to 53. One word from the Lord. Babasahin po natin ng sagutan ng kanyang salita. Sa akin ang first slide, sa inyong pangalawa, hanggang umabot po tayo sa dulo. Once more, he visited Cana in Galilee, where he had turned the water into wine. And there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. Verse 47. When the man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son, who was close to death. Unless you people see signs and wonders, Jesus told him, you will never believe. The royal official said, Sir, come down before my child dies. Go, Jesus replied, your son will live. The man took Jesus at his word and departed. While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, yesterday at 1 in the afternoon, the fever left him. Then the father realized that this was the exact time to which Jesus had said to him, your son will live. So he and his whole household believed. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na merong isang salita. Ang iyong mga salita ay mapagpala para sa bawat isa. Kapag kami ay tumanggap ng word galing sa iyo, Lord, ito po ay totoo sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagpalain mo po ang hapong ito, maging ang bawat isa na handang tumanggap ng iyong mga pagpapala. Ito po ang aming dalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat po magsabing, praise the Lord. Amen. Bago ka maupo, kamayan mo ang iyong katabi, sabihin mo sa kanya, may pangako sa iyo ang Panginoon. Amen. Sa buhay ng tao, hindi maiiwasan ang panahon ng kagipitan. Kung medyo kulang sa budget, may panahon na tingating. Meron ding mga panahon na merong sakit o karamdaman. Ang lahat ng ito ay matinding pagsubok o dagok sa buhay ng isang tao. Lalong-lalo na kung ang may sakit, may karamdaman, ang iyong pinakamamahal sa buhay. Ang ibang magulang, ang sasabihin nila, pwede nga Lord, ako nasa na. Sa mga oras na ito, madalas ay hinahanap natin ang pinakamabisang lunas at ang pinakamakapangyarihang tulong. Lunas, tulong, galing sa Panginoon. At sa Kabanatang 4 ng Juan, sa mga talatang binanggit, makikita natin ang isang mahal na pinuno, isang lalaki na may posisyon, na sa kabila ng kanyang mataas na katungkulan sa lipunan, siya po ay hindi nahiya na dumulog sa ating Panginoon. Para siya po ay humingi ng kagalingan dahil ang kanyang anak ay merong matinding karamdaman. Naalala ko yung magulang ko noon. Sabi niya, miski ngaya anong santo susambahon ko, makakuasan ako ng karahayan para sa pamilya ko. Dito pinakita ni Jesus na ang tunay na himala ay hindi lamang nasa physical na kagalingan, kundi maging sa ating pananampalataya, maging sa ating kaluluwa na tumatanggap ng kaligtasan sa oras na tayo po ay nanampalataya sa ating Diyos na makapangyarihan. Sa isang salita lamang ng Panginoon, ang bata ay gumaling kahit hindi siya personal na naroon, malayo ang Panginoon, may distansya, na siyang makikita natin na ang Diyos, kapag sinabi niya, ito ay katumbas ng ginawa niya na. Ano man ang iyong tinanggap kay Lord, be it a one or one word, that is enough for us. Panampalatayanan natin, tangkilikin natin, tanggapin natin, panghawakan natin, sapagkat siya at ang kanyang salita ay iisa. So walang hangganan
Hindi siya covered ng distansya. Hindi siya covered ng time, ng anumang dimension sa buhay. Ang gagawin lamang natin, mga kapatid, ay manampalataya sa Kanya. Sa ganung paraan, tayo ay tatanggap ng himala at pagpapala at buhay na walang hanggan, oras na tayo po ay kumilala sa Kanyang sinabi sa bawat isa. Ano-ano ang mga salita dito na naghahayag at maghahayag ng power, ng kapangyarihan ng ating Panginoon? Meron ako nakitang ilan, mga 4 na salita. Una dyan, yung record. The record. Sa verse 46 hanggang 47, ang sabi dyan, once more, he visited Cana in Galilee. Isang lugar na napaka-memorable sapagkat dito po ginawa ng Panginoon ang first miracle niya, turning the water into wine. That's why dito sa lugar na ito, nakilala natanyag ang pangalan ng Panginoon Jesucristo. Memorable. It was recorded. At alam ng mga community kung ano ang ginawa ng Panginoon. At sa paglapit na ito ng isang lalaking opisyal sa pamahalaan, naaalala niya. Pwedeng naaalala niya yung mga nangyari sa lugar na ito. Sa Cana. Ang sabi ng verse 46, once more, he visited Cana in Galilee. Mga kapatid, kapag ang Panginoon bumisita sa lugar mo, pwedeng may mangyari. Kung ikaw ay nagkukulang, the moment ang presence of God dumating, pwede kang magkaroon ng supply. Kung ikaw ay may sakit, sa pagdating ng presensya ng Diyos, pwede kang makalaya sa anumang sakit na nakagapos. Sa verse 48, ang sabi yan, unless you people see signs and wonders, sabi ni Jesus, you will never believe. Pero kakaiba itong lalaki na ito. Kahit siya po ay hindi kalahi ng Panginoon, siya ay sumasampalataya. Yung ibang mga tao hanggang ngayon, naghihintay ng kanilang Mesyas. Yung ibang mga tao, mga Israelites ngayon, hinihintay nila sapagkat hindi sila believe na dumating na ang Mesyas. Although meron mga Israelites na ngayon ay kinikilala na ang ating Panginoon. Recorded. Memory nila. Memory, recall. At hindi lamang memory ang recorded, yung miracle na ginawa ng Panginoon. Turning the water into wine. Na kapag merong ordinaryong bagay, isinuko mo sa kanyang kamay, pwedeng magbago. Pwedeng makaranas tayo ng pagbabago sa harapan ng Panginoong Hesukristo. Yun po ang himala. At lagi kong naririnig kay Brother A.D. Villanueva, sabi niya, the best miracle in life sa buhay ng tao, yung meron tayong kaligtasan. Na dati ka makasalanan, ngayon ikaw ay ligtas na, pinatawad. Dati papunta ka sa impyerno, ngayon papunta ka na sa kanyang kaharian. Yan ang the best miracle na nangyari sa buhay mo. Kung ito ay sincero, tapat, sa puso, tinanggap mo, pinaniniwalaan mo, that is the best miracle in life. Yung salvation. Sabi nga ng isang author, when Jesus performed miracles, he was not demonstrating what God can do, but what God can do through a man. Sa pamamagitan ng kanyang pagkatao. At kung ikaw ay tao, pwede kang gamitin ni Kristo. In fact, the church is the body of Christ. Ang Panginoon ang ulo, tayo ang katawan. At ang katawan na ito ay ginagamit niya upang pagdaluyan ng himala, pagdaluyan ng pagpapala. Pangalawa, aside from the record, nakita ko yung request. Merong request sa verse 47 and 49, a request from the official, request unto the Lord. Dalawa ang kanyang request. Una, to come. Ang sabi diyan, he went to him and begged him to come. Lumapit siya kay Lord at siya ay nagnikluhod, siya ay nagmakaawa na siya ay puntahan. Mga kapatid, makikita mo ang direksyon ng lalaking ito. Tiyak. Sigurado. Bakit? Alam niya kung sino ang pupuntahan niya. Sa panahon ng problema, saan tayo pumupunta? Unahin natin ang Panginoon. Siya ay nag-iimbita. Sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, come unto me, lahat ng napapagal at nabibigat ang lubha, sapagkat makakasumpong kayo ng kapahingahan sa Panginoon. Invitation to come.
request to come, to visit him. Puntahan siya para mapagaling ang anak niya. Sa 49, ang sabi niya, the royal official said, Sir, come down before my child dies. Bago mamatay ang aking anak, Panginoon, mahawakan mo lamang. Mapuntahan mo lamang sapagkat sa iyong presensya ay magkakaroon ng himala. Mga kapatid, ang presensya ng Panginoon ay makapangyarihan. Lagi nating binabanggit, His presence is the best defense. Anumang atake dumating sa buhay mo, anumang pagsubok ang bumagsak sa iyo kapag may presensya ng Diyos, lagi kang panalo. Somebody say hallelujah. Sa Philippians 4:6, it was affirmed, ang sabi diyan, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Ano man ang iyong kahilingan, ano man ang iyong nais tanggapin, ano man ang iyong problema ngayon, ano man ang iyong plano sa buhay, ang sabi ng Biblia, lumapit sa Kanya at manalangin. Pero ang tanong, willing ka ba na sa Kanya ay dumulog at manalangin? In your prayer, you give Him your petition, you give Him your thanksgiving. So halo-halo yung paghingi sa yung pasasalamat sapagkat ang Panginoon ay tapat. And the peace of God, sabi sa verse 7 ng Philippians 4, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yung peace of God na galing kay Jesus, the moment lumapit ka sa Kanya, matatanggap mo. May nagtanong sa akin, sabi niya, Pastor, kukunin ko ba ito? Pupuntahan ko ba ito? Isasubmit ko ba ito? Sabi ko, ipag-pray mo. Kapag nagkaroon ka ng kapayapaan sa desisyon na gagawin mo, that is the sign na yan ang kalooban ng Panginoon. Pero kapag ikaw ay nagugulo pa rin, wala kang peace of mind, hindi settle sa puso mo, mag-pray ka pa sapagkat meron siyang ihahayag para sa iyo. So yung peace of mind, yung peace of God, yung katahimikan, kapayapaan, at meron kang kagalakan sa puso ng iyong pagdulog, ng iyong hiningi, ang iyong hinaing, kapag ipinagkatiwala mo sa Kanyang harapan, mga kapatid, magkakaroon ng katugunan. So, invitation, request to the Lord to come, and not only to come, but to cure. Sa verse 47, ang sabi diyan, heal His son who was close to death. The request for coming to the Lord was for His son, yung anak niya, na malapit ng mamatay. Church, meron bang malapit ng mamatay sa iyo? Meron bang naghihingalo? Meron bang may sakit? Meron bang kahinaan? Meron bang karamdaman? Meron ka bang pinagdadaanan? Nandun ka na sa dulo na handa ka nang bumitaw o kaya nanghihina ka na? The Lord is willing to come and to cure. All we have to do is just to pray to the Lord. Ang sabi sa 49, the royal official said, Sir, come down before my child dies. Ang iba, hinihintay na mamatay muna bago dumulog kay Lord. Pero itong lalaking ito, matindi ang kanyang pananampalataya. Alam niya na kapag dumating sa kanya ang Panginoon, yung kanyang anak na mamamatay ay mabubuhay. Anuman ang iyong puso, na pinagdadaanan ng iyong puso, maaaring yan ay may problema at meron ng naghihingalo, mawawala na, idulog natin sa Panginoon. Sa Luke 18, meron din dyan na mga humingi ng kagalingan sa Panginoon. Kaya nung marinig ni Jesus yung sigaw, ang sabi niya, Jesus stopped and directed that the man be brought to him. When he had been brought near, Jesus asked him, what do you want me to do for you? One word from the Lord is enough in order for us to experience the power of God in this life. Tinanong ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Kapatid, meron ka bang hinihiling? The Lord is asking you right now, what do you want me to do for you? Maaaring yan ay liwanag, katulad ng bulag. Maaaring yan ay kagalingan, katulad nung naghihingalo. Maaaring yan ay gabay. The Lord is offering you right now. He is the light of the world. Sabi sa Hebrews 4:16, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy
and find grace to help in time of need. Lumapit tayong hindi nahihiya. I-oral mo kay Lord. Sabihin mo sa Kanya kung ano ang nais mong matanggap. One word from the Lord is enough for you to experience the power of God. Pangatlo, aside from the record in the request, nakita ko yung response ng Panginoon sa verse 50. Ang kanyang response kakaiba. Sabi niyo po bakit? Yung response niya, instruction. Ano ang sabi ng Panginoon? Go! Jesus replied, your son will live. Ang response ng Panginoon doon sa kahilingan, utos. Instruction for him to go. Kaya, itong lalaking ito, mga kapatid, umalis. Sapagkat siya'y sumunod, alam niya na kapag ang word galing kay Lord, tiyak, totoo, magaganap mangyayari at masusunod. Si Peter, ganun din ang kanyang hiningi sa Panginoon. Instruction. Nakita ng lahat ang Panginoon naglalakad sa tubig. Natakot ang lahat. Akala nila, multo. Pero nagpakilala ang Diyos. Sabi ng Panginoon, ako ito. Huwag kayong matakot. Si Peter, malakas ang loob. Tinest niya. Ang sabi ni Peter, Lord, kung ikaw nga yan, command me to come to you on the water. Utusan mo ako na ako'y lumakad. Without your word, I will not. Kaya, sabi ng Panginoon kay Peter, come. At nung siya ay sumunod, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Kapatid, the Lord has a word for you. He said, go. Kay Peter, ang sabi ng Panginoon, come. One word is enough for us to experience the power of the Lord. Meron pa siyang binigyan ng salita. Yung mga kitungin na tumawag sa kanya. Ano ang sabi ng Panginoon? Go! Show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. Inutusan ng Panginoon. Ang hingi nitong 10 may ketong, Jesus, Son of David, tulungan nyo kami. Ang hinihingi nila dahil meron silang tinatawag na karamdaman, hinihingi nila kagalingan. Pero anong ibinigay ni Lord? Utos ang binigay ng Panginoon. Ang sabi niya, go, show yourselves to the priest. At habang sila ay nasa daan ng pagsunod, mga kapatid, sila ay gumaling. Sa panahon na ikaw ay sumusunod, mararanasan mo ang kanyang utos na ito, mga kapatid, maghahatid sa iyo sa iyong himala, sa iyong pagpapala, sa iyong kagalingan, mararanasan mo ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga, sa Luke 17, meron din siyang sinabi doon sa isang foreigner na ito na nagbalik sa Panginoon, nagpasalamat sa Panginoon. Ano ang sabi niya sa 19? Si Jesus nagsabi sa kanya, rise and go, your faith has made you well. Sa ibang translation, your faith has made you whole. Sabi ni Benny Hinn, sa 10 na ito, itong isang lalaki na ito ang nakaranas ng himala na yung kanyang mga daliri nabuo muli. Yung kanyang tenga hindi lang napila, kundi nabuo muli. Because of the faith, because of his pasasalamat sa Panginoon nung siya'y bumalik. Matapos silang makaranas ng himala sa Panginoon. Yung siyam, nakaranas ng kagalingan, pero hindi buo sapagkat hindi bumalik kay Lord. Ang Panginoon, kapag nagbigay ng word, may mangyayari sa buhay mo. Ganun din, mga kapatid. Dito sa pinalaya niya sa Mark 4:19, gusto nang sumunod sa kanya dahil na-deliver. Pero anong sabi ni Jesus sa kanya? Go home to your own people, he said, and tell them how much the Lord has done for you and what mercy He has shown you. Nung siya ay pinagaling ng Panginoon, gusto niya nang sumunod, maging disciple, taga-bitbit. Pero anong sabi ni Lord? Go home. Show yourselves to your family. Sabihin mo sa kanila ang mga magagandang bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Kapag meron siyang word na binigay sa iyo, may magandang bagay na mangyayari sa buhay mo. Kapag merong magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo, the next command of the Lord is for you to tell them, tell your people, sabihin mo sa kanila kung ano ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Ganon din ang sinabi niya kay Zacchaeus. Zacchaeus, calm down. Isang statement lang, calm down. Halos lahat, mga kapatid, siksikan, gusto makita si Jesus. Pero si Zacchaeus umakyat
sa sikomoro, hindi niya makita dahil pandak siya. Hindi niya makita dahil nasa likod siya. Yung kanyang katayuan at yung kanyang posisyon ang dahilan kung bakit hadlangan ang kanyang pagnanais na makita ang Diyos na makapangyarihan, ang Jesus na dumadaan. Pero meron siyang ginawa. Ginamit niyang kanyang kamay, ginamit niyang kanyang paa, umakyat siya sa isang punong sikomoro na may mga tunok-tunok. Nagkaturunok siya, sigurado. Pero nung nandoon na siya sa itaas, on that particular spot, mga kapatid, merong revelation siyang nakuha. Ano yung revelation niya? Sabi sa kanya ng Panginoon, "Come down, I am coming to your house." Papunta ako sa bahay mo. Mabilis siyang bumaba at pagkatapos tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang tahanan, nagkaroon ng kainan at meron pang nangyari sa kanyang buhay. Yung kalahati ng kanyang kayamanan, binigay niya sa mahirap. Yung mga nadaya niya sa kanyang pangungulekta ng buwis, isinauli niya 4 times. And finally, the Lord declared, salvation came to this house. Ano ang sabi ng Panginoon? Sapagkat ang taong ito ay lahi din ni Abraham. Something happens when we receive a word coming from the Lord. Hindi lamang instruction ang binigay ng Panginoon, yung kanyang response, kundi inspiration. Meron siyang binigay na salita na nagbigay sa kanya ng assurance, nagbigay sa kanya ng inspiration. Ano yon? Your son will live. Mabubuhay ang iyong anak. Kapatid, meron bang muntik nang mamatay sa iyo? The Lord is telling you right now, mabubuhay ang bagay na yan. May hinihintay ka na hanggang ngayon wala pa, may darating na pagpapala sapagkat yan ang kanyang diniklara ng Diyos na manlilikha. Sa Matthew 14:98, ano ang sabi ng Panginoon kay Peter? "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. At sa kanyang pagdulog, binigyan siya ng word, na-inspire siya. In fact, yun ang kanyang hinihintay na sinyales. Lord, just command me. Once you have released the word, susunod ako. Without your word, I will not try. Hindi siya bababa. Napakaganda. Isang disiplinadong sumasampalataya. Isang disiplinadong disipulo. Na na kapag walang word, hindi siya gagawa. Sabi nga sa isang kasabihan, one word from God is enough to set a miracle in motion. Magkakaroon ng himala. Magkakaroon ka ng pagpapala sa isang salita na galing sa Diyos na ating manlilikha. Finally, number 4, the result. Ano ba yung bunga? Ano ang nangyari sa 50 hanggang 54? Una, he believed. Sumampalataya yung lalaking ito, yung opisyal na ito. Ang sabi ng verse 50, the man took Jesus at his word. Kinuha niya si Jesus sa kanyang salita. Ang ibig sabihin, sinampalataya na niya, tinubod niya ang kanyang sinabi. Nung sinabi sa kanyang, humayo ka, humayo. He believed. How many times sa ating buhay naranasan natin nang sinabi sa iyo ng Panginoon, ikaw agad-agad sumampalataya. Minsan, naghihingi pa tayo ng confirmation, naghihingi pa tayo ng additional information, pero sa totoo lang, itong lalaking ito, the very moment tinanggap niya yung salita ng Panginoon, sumampalataya siya. Wala nang pangalawang salita. Nahihintayin siya. Yung sabi sa kanyang, go is enough. One word from the Lord is enough for him to believe. Kaya tayo ay maniwala anuman ang sinabi sa atin ng ating Diyos na manlilikha. Sa Matthew 14, ganun din ang sabi, come, isang salita, at si Peter naniwala. Kaya nakaranas siya. Yung 11, hindi nakaranas. Bakit? Hindi sila tumanggap ng himala dahil wala silang nakuha na salita mula sa ating tagapagligtas. Kaya everyday, magkaroon po tayo ng personal na quiet time, humingi ng salita sa Panginoon sapagkat isang salita lang sa Kanya, maraming mangyayari sa buhay na ito. Pangalawa, he obeyed. Hindi lang siya nag-believe, sumunod siya. Anong sabi? And he departed. Umalis siya. Pakasabi sa kanya ng Panginoon, go, your son will live. Pinanghawakan niya yun, pinaniwalaan niya yun, sinunod niya kung ano ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Ilang instruction ang kailangan mo upang ikaw ay sumunod sa sinasabi sa iyo ni Lord. Mga kapatid, isang instruction lang.
Isang salita lang galing sa Panginoon, sundin mo, gawin mo. Sapagkat may mangyayari sa buhay mo. Sa Matthew 14, ganun din ang sinabi niya kay Peter, come. Si Peter agad-agad, automatic, bumaba. At naranasan niyang makalakad sa ibabaw ng tubig. Sa dulo, lumubog siya, pero at least nakalakad siya. Nung siya ay lumubog, sumigaw siya sa Panginoon, Lord, save me. Wala siyang ibang tinawag kundi si Lord. Pwede naman siyang lumangoy eh. Fisherman siya, pero hindi niya ginawa. Bakit? Ang kanyang atensyon, ang kanyang pananampalataya nakatuon sa Panginoon. Nawala siya dahil nakinig siya. Nakita niya yung waves. Nakita niya yung hangin. Sabi ni Pastor Joseph, isang dimension na kapag nasa presensya ka ng Panginoon, kahit hangin makikita mo. Kahit mga bagay na hindi nakikita, makikita mo. Because you are in the different dimension na kung saan ka-fellowship mo ang ating Panginoon. Letter C, he received. He does not only believe, he does not only obey, he received. Tinanggap niya. Sa atin, naghihintay tayo minsan ng patunay. Sabi ba ng iba, no? To see is to believe. Pero itong lalaking ito, nung marinig niya ang sinabi ng Panginoon, pinaniwalaan niya, pinanghawakan niya, tinanggap niya. At nung ito'y tinanggap niya, humayo siya, pumunta siya, umuwi siya. Sabi sa 51, while he was still on the way, his servants met him with the news. Anong sabi? Yung anak mo magaling na. Sabi ng opisyal, alam ko. Anong oras? Alauna. Yun yung time na kung saan sinabi ng Panginoon na siya ay mabubuhay. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, yesterday at 1 in the afternoon, lumayas ang kanyang sakit. Kapatid, isang minuto, isang araw, isang buwan, isang week, o isang linggo, kung meron kang tinanggap dyan na galing sa Panginoong Hesukristo, panghawakan mo yan, tanggapin mo yan, that very moment, yung miracle mo is already in motion. Gumagawa na. As you obey, as you believe, as you obey in the word of the Lord. And finally, letter D, he expanded. He did not only believe, he did not only obey, he did not only receive. He expanded. Ano ang sabi sa 53? So, he and his whole household believed. Yung kaligtasan, hindi lamang sa kanya, pati sa kanyang buong angkan. Anong ibig sabihin noon? The power of influence. Kapatid, ikaw ang impluensya sa pamilya mo. Ikaw ang impluensya sa mga kaibigan mo. Once you have a word from the Lord, many things will happen. Maraming mga bagay mangyayari sa buhay mo. Marami kang masasaksihan. Marami kang mararanasan. All you have to do is to open your heart and invite God into every circumstance, because when God enters the scene, miracles happen. Kapag siya ay pumasok sa eksena, may mangyayari sa sitwasyon sa buhay ta. Kaya nga, ang salita ni Jesus ay buhay. Kung tayo ay maniniwala, kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, masasaksihan natin, hindi lamang kagalingan, gayon din ang kaligtasan. Tayong lahat ay tumayo, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang iyong salita at ang iyong gawa ay walang pagkakaiba. Patawarin mo po kami kung minsan naghihintay pa kami ng iba, naghahanap pa kami ng pangalawa. But one word from the Lord is enough in order for us to experience the power of God in our lives. In Jesus' mighty name, amen.